na improvement sa buhay ng tao at ang tao mismo taas noo na Pilipino siya. Alam niya ng mga ano natin, OFWs natin. Ngayon, ang mga OFW natin, hiyang-hiyang Pilipino sila. Imagine that. So, saan ang mali? Bakit yung mga institusyon natin, infected. Lahat may sakit. Mga institusyon natin, Congress, kitang-kita. AFP, PNP, NBI, Coast Guard, kitang-kita. May sakit. Walang paki sa tao. Senado, nagiging visible, yung siyam, na ang patutsada nila, may problema yung 13. Nagdidictate sila ng narrative at sinusundan yan ng mga troll farm nila. Pati yung mga interviews, etc. Pinalalabas gago buang si Cayetano, walang alam. Nagkaloko-loko dahil kay Cayetano. Hindi, actually, Cayetano is doing a good job para sa akin. Soto wasn't doing a good job. Saka nakakita Senate President, kausapin mo NBI, hindi mo papaalam na meron na palang ganong plano, kukuha ni si Bato, one of your senators, anong klase kang leader, di ba? Anong klase kang senator, isang Senate President ka, kukunin niyo isang mong senator, and you're supposed to defend the sovereignty of the Filipino people. Imagine, papadukot mo sa NBI na hindi alam ng ibang senator, sisikretuhin niya, tapos nun, isusurrender na. Buti nga, nakatakbo si Bato eh. Buti nga nakaporma pa eh. Buti nga napalitan si Soto nung 13. Ngayon, ang narrative nila, sinisira si Cayetano para yung kanilang manok maiangat, para mabalik yung majority. Bakit? Do you think it's about impeachment? It's not about that impeachment. Secondary lang yung impeachment. It's all about investigation ng sino ang dapat panagutin dyan sa mga ninakaw na yan, yung plunder na yan, mga maleta, mga ghost project, lahat. Sino ang mastermind? At pagka nagsimula yung imbestiga na yan, kaya hanggang ngayon wala pa imbestiga eh. Bakit? Pinipigil-pigil nila eh. Bakit? Kasi pagka nag-investigasyon yan, malalagay sa record at maraming manonood, makikita live na ang matutumbok, presidente ng Pilipinas. O kaya at the very least si Martin Romualdez. Pero meron silang sinasabi, nag-deliver sila sa Malacanang. Now, si Bersamin, pagka yan, sinapina at pinatestimonya. And para save si Bersamin, sabihin niya lahat. Pagkaya nagkwento, ay, at din yung si Amina, pagkaya nagkwento. So doon sila natatakot ngayon eh. Tapos yan, pagka si Ko nakabalik, pinipigilan nila. What is more important? Is it impeachment? No. Eh meron niyang indicator na yung balak nila charter change. Wala yan. Kumbaga sa ano, kahit hindi ma-impeach Inday, wala yan. Hindi naman makakatakbo yan. 2028, hawak pa rin naman natin yung Congress. Yan, yung COMELEC. Oh. Ba't kayo natatakot kay Inday? Kunwari lang tayong takot. Kunyari, takot na takot tayo. Yan ang gusto ng DDS. Para maging overconfident ang DDS. Wala kayong papanalo sa amin. Para ang pananaw nyo, 2028. Doon kayo dinadala, 2028. Pero yung 2026 hanggang 2028, blanco ang isip nyo. Wala kayong iniisip. Kasi nakapuntiri ako 2028. Eleksyon na. Tatakbo senator, tatakbong congressman, partido, unite. Mananalo tayo 2028. Wala nga eleksyon sa 2028. Yun yung plano nila. Question mark. Babaguhin nga yung konstitusyon. Question mark. Yan yung, kumbaga sa strategy. The main objective is to remain in power and to continue the plunder. That's the objective. To get there, they have to change the Constitution.
amend the Constitution. Dispose of Inday Sara, kung kaya, through impeachment or through an assassin's bullet or through dayain na lang sa Comelec. So, ano yung 2020? Wala yan. So, bakit nagkakagulo tayo ngayon? Ba't tayo mabot sa ganito? Because naging sindikato. Ang gobyerno ninyo, naging sindikato. Meron siguro dun sa 3 branches of government. Question mark. Meron na ba sa Supreme Court? Batak na ngayon 2025 na budget in question, constitutional or not, hanggang 2026, second, quarter na, wala pang decision. May isang taon na yung kay Duterte na dinata sa ICC. Constitutionality hanggang hindi pa lumalabas yung kanilang decision. Ano nangyari sa Supreme Court? Masyado ba silang busy na yung mga napaka-urgent na mga bagay na dapat desisyonan? Because it has something to do with, it's bordering on national security. It's something to do with sovereignty. Hindi maaksyonan. May nag-challenge ba mga lawyer tungkol doon sa PhilHealth? Nagdesisyon na isurrender yung PhilHealth. Ba't hanggang ngayon hindi pa nasusurrender? Nagsabi sila na magpa-hair follicle drug test ang presidente, may nagsampa, tapos ngayon pinapa-comment, hanggang ngayon, ano na nangyari? So, question mark, hindi mo maiwasan, Supreme Court, pasensya na kayo, hindi maiwasan sa isang Juan de la Cruz, sa isang Pandoy, sa isang Tamokyo, tatanungin, pati ba kayo nakatanggap ng maleta? Kaya ako mismo, gusto ko makuhanan ng statement si Bersamin. Kasi kung tumanggap siya ng maleta, kung tumanggap siya ng bilyon, saan pumunta yun? Sa kanya lang ba? O conduit lang siya? Kasi dati siya sa Supreme Court. Yun ang gusto ko malaman. Pero di natin malalaman. Dahil sa hinaharang. So yung nakikita nyo, they are ready alyado pa sa CPP, NP, NDF. Pinklawan, Dilawan. Dati Marcos, no more. Never again. Ngayon sila magkakapati. Kaya kung titignan ninyo, bakit tayo nagkaganito? Simple. Because there is intent, evil intent to do all of these things. Kinakailangan makuha natin yung budget, hawak natin yung pera, para meron tayong bukal ng pera. Lalabas yung pera, nabili natin yung tao, pero okay lang, mapapalitan naman eh. Every month, meron niyang perang papasok. Pagka nagkulang, bento pa tayo ng ginto, etc. etc. Kumulekta tayo sa LTO, kumulekta tayo sa PAGCOR, kumulekta tayo sa lahat. Pasok yung pera. May pera sila. Problema, yung nabibigyan ng pera, ay yun yung mga nasa agency. Nakurap yung mga agency. Sa panahon ni Duterte, walang ganon. Kung meron man, kasuhan. Pero kitang-kita naman si Duterte kung paano siya straightforward, ayaw niya ng korupsyon. Pero ngayon, yung gobyerno ngayon, the leader ngayon, sinasabi pa ni Auntie Claire na malinis ang damdamin, malinis ang loob, gusto niyang imbestigahan lahat. Siya nag-initiate niyan, etc. December, may kukulong na raw, di ba? December 15, may kalalagyan. No, wala pa di ba? At pinipilit nila yung naratibo, ang corrupt past administration. Na wala kayo nadinig na trilyon na ninakaw. Dito lang natin nadinig, 22 to 2026. Ngayon lang tayo nakadinig ng paldo-paldo ng pera, mali-maleta kung diniliver. Isang malaking maleta, 50 million. Ngayon alam na natin yun. Dati di natin alam yun eh.
Na pati si Magalong dati natidinig niyo ba si General Magalong, Mayor Magalong na yung sukat ng bilyon kung gaano kalaki. Kung 4x4 by ano o sa isang kwarto. Ginagawa daw nila mismong isang buong bahay o isang buong kondo, yun yung pinaka kahadeyero nila. Kasi paldo-paldo ng pera eh. Sipin niyo paano nangyari yun? Paano nangyari yun? And here we are. We are caught na may mga Pilipino na kamping-kampi administrasyon na pinalalabas pa tarantado mga Duterte, tarantado mga DDS, mga kulto, mga baliw, mga buang, ganun ba? Baliwanag tayo, ninanakawan tayo eh. So, what happened? Corrupted ang mga agencies. Kahit saan ka pumunta. Balik tayo kay Duterte, nasupil sila, napigilan. Ganyan sila. Na-restrict. Pero nawala yung restrainer. Natapos yung term. 6 na taon. He wanted to serve more if he can. But the age is catching up. He was tired. He gave it a try. After being mayor for so many years, he gave it a shot. He became president. And he tried to do running the country to the best of his ability. And kahit nagkaroon ng COVID na buong planeta. And what do you do? After na yung in-address nila yung droga, nung time niya, you can go home, babae ka, you can go home. Hindi mo isipin nagre-rape. Ngayon may madidinig ka, bata ni rape. Bata ni rape. Ginahasa, pinatay pa. May nababalitaan ka, yung tinikman yung bituka, etc. etc. Saan tayo ba't nagkaganyan? Saan nyo nadinig na pwede naman mag-drug war na walang patayan? Di ba kay Marcos? Di ba? Sa DILG, sinasabi niya na itong katunayan na pwedeng magkaroon tayo ng war on drugs na walang namamatay. Na yan, nahuli oh. Kitang-kita nyo, 1 billion. Stupid. It shows how stupid, incompetent you are. Nakakita, droga. Billion na kinikita. Kita nyo eh, isang hulihan eh, billion eh. One given day, billion. Can you not just imagine na billion pera mo, kaya mo bumili ng tao tsaka armas? Hindi sasabihin nyo, hindi lalabanan niyo yung drug war na walang mamamatay. Walang gago. Bakit yung drug lord ba, pagka nahuli nyo, hindi puputok? Armado nga eh. It is nasty. But these people do not deserve na tratuin mo sila ng maayos kasi mamamatay yung mga arresting officer mo. Mamamatay yung mga PNP mo. Ewan ko. They have crossover. Minayolate yung batas. They're making money victimizing Filipino people. They should die in the first place. Pero pagka hindi ka ng laban, kaya nga may tukhang. Para kayo nagtukhang. Kasi that shows intent na buhayin. Kinausap, mga drug addict dyan, kakatukin kayo. Alam namin drug addict kayo. Imagine yung approach. Pero pagka ng laban, bang, 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 bang. Pero itong kabila, anong ginawa? Tinatawanan nila yung tukhang. Basta manghuhuli sila. Wala namang kriminal na huli. Yung droga lang ang nahuli. Giveaway. Nahuli yung droga, pero yung driver, wala na. Never heard na eh, no? O yung, ano nangyari? Wala. Nasaan yung drug lord? Nasaan yung sindikato?
sasabihin nyo, hindi kinakailan ng patayan. Kasi si Duterte, may patayan. It shows yung yung failure to understand when a criminal, yung yung kay Elliot Ness, no? Yung sa Untouchables. He puts out a gun, sabi ni Malone. He pulls out a gun. He pulls out a knife, you pull out a gun. Ganun ba? Ba't kinalaban ng parehas? Kriminal yan eh. Ano, kakatukin mo yung bahay? Knock, knock, knock. Hello? Si police ito. Si NBI ito. Puti-puti. Ratrating ka doon eh. Ratrating ka. Alam nilang illegal yung ginagawa nila eh. Ano yung makikipag-usap sa'yo na, oh, thank you. It shows how incompetent they are, itong gobyerno, na akala nila ganun-ganun lang, walang droga-droga. No? Walang, pwede mong dalhin sa usapang maayos. It shows how incompetent they are. They don't know shit what they're talking about. In a drug war, expect na lalaban at lalaban dyan ang sindikato. Because ang naapektuhan dyan, masasaktan, yung negosyo nila, yung livelihood nila, yung way of life nila. They're willing to kill people. Ano ba yung ginagawa ng produkto nila? Diba? Killing people? Dodroga ka, bangag ka, o, tingin mo doon sa nanay mo, baboy, saksakin mo baboy baboy damo. Nakakita akong baboy damo, ay yung pala yung nanay mo, yung lola mo. Tingin mo, baboy damo, kaya tingin mo, demonyo. O di, wala na yung utak mo eh. Saksakin mo, daming stab wounds. O kaya tingin mo sa bata, girlfriend mo. Wala, sabog eh. And that's what their product is doing. Destroying the lives of Filipinos, and then the drug addict is victimizing the innocent ones.